2 years ago, marami na offer yan. Alam mo, 3 years ago pa yan, nilapitan na ako. Tapos gumamit pa nga sila ng iba't ibang mga tulay, mga kakilala ko, mga kaibigan ko. Pati classmate ko pa nga eh. Nilapitan ako. Pero tinanggihan natin lahat yan. Kasi alam mo, ang Baguio City, character city yan. Yeah, correct. Ito po yung Pogo, grabe tong Pogo talaga, no? Etong Pogo, nilalagyan. Kinakausap si si Magalong, si Mayor Magalong. Ang ganda nung stand mo dyan, Mayor Magalong. Ako, kung sa totoo lang, kasi may nagtanong sa akin hindi ko nasasabihin from SMNI, anong stand nyo sa gambling? Sa akin lang, lahat ng gambling isara. Hindi ko type talaga yung gambling. Pasensya na po That is my personal conviction. Ayoko ng sugal. Lalong-lalo na ang Pogo. Kasi po yung Pogo, minsan nabababoy ng mga Chinese yung lugar. Kung ano, hindi lang naman sugal lang nangyayari. Meron pang, alam mo na, di ba? Nababalita naman niya, may prostitution pa, etc. etc. Ang daming nahuhuli, nakabulastugan yung mga Pogo. Kaya hindi ako talaga dyan pabor sa Pogo na yan. Wag na tayong maglokohan. Alam naman natin nangyayari. Hindi po ako anti-China mag-decide po kayo kasi may mga nagsasabi si Coach Oli pro-China. Ngayon naman binanatan ko Chinese, baka sabihin nyo naman anti-China ako. Hindi po ako pro-Chinese, hindi po ako anti-Chinese, hindi po ako pro-Kano, hindi rin ako tuta ng Kano, hindi rin ako tuta ng Kano. Sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Pag mali, mali. Yung mga nangyayari dyan sa mga Chinese na Pogo, yan po, mali talaga. Marami pa nga nagyayabang dyan sa multinational village O yung mga Chinese na yan. Kaya ayaw po natin yan. Dahil sa sugal, iba po yung sa dagat. Kasi po tayo may kasalanan doon. Pero ibang topic po yan, mamaya natin pag-usapan. Ito muna Pogo sa Baguio. Maganda yung ginawa mo, Mayor Magalong. May tayo ka. Kasi po yung ibang mayor, wala atang tayo. Wala atang Hindi kasi alam nyo, bakit? Eto Baguio. Anong naaalala nyo sa Baguio? Bukod dun as a friend, bukod sa malamig, di ba? Puntahan yan ng pamilya. Kadalasan dyan pumupunta pamilya o lovers, di ba? Ngayon, mabababoy po ang Baguio. Kasi magiging puntahan niya ng mga sugarol. Mauuwi yan saan? Tingnan ninyo, mauuwi yan sa prostitution pag pinayagan niyang Pogo na yan dyan. Kaya saludo sa iyo, Mayor Magalong, sana mas marami pang mayor na maging katulad mo na hindi mo kang pera at hindi hinahayaan ng kanilang syudad. Alam natin, legal naman yan. Pero alam mo, it's uncontrollable na. Itong Pogo na ito. Nagbago ng uisip si Tita Liza. O sige, magsayaw ka na lang, coach. Di ba? Ayaw mo rin kumanta ako? Di ba? Ito problema na ito. At talagang hindi natin pwedeng payagan yan dito. Good call, Mayor Magalong. Very clear. Very direct, very short lang ang sagot ko niyan. Don't do it in the city of Baguio. Yun, sarap nung salitang ganun, no? Para niya sinabi, not in my watch. Yan ang leader. Don't do it in my city. Not in my watch. Kayo mga adik, layas kayo. Kayo mga Pogo, layas kayo. Don't do it in my city. Sana ganyan lagi ang mga mayor. Katulad ni Mayor Magalong. Katulad nitong si Mayor Basti. Ganyan ang dapat maging mayor. Ikaw, Trillanes, huwag ka na dyan sa Caloocan. Ang gulo-gulo na nga daw dyan. Papasok ka pa dyan, sigurado ko. Lalo magkakagulo-gulo ang Caloocan dahil sa'yo. So, tumigil ka na dyan, Trillanes. Hindi ka mananalo kahit bayaran mo yung mararaming vloggers. O magdidemanda ka, bahala ka sa buhay mo. Puro ka demanda, wala ka namang ginawa, kundi kudita. Ganyan ang mayor. Sana dumami yung ganitang mayor. Magsasabi, hindi yan pwede dito. Lahat ng kagaguhan. Pwede kaya kami dyan magmaisog, mayor? Masarap dyan. Nako, dito pa ba yung mga kaibigan kong vloggers? Pag dyan nagmaisog, nako, marami na naman mang-uwi ng babae ng mga vloggers. Ay, nako, delikado. Dyan, sana makapag-maisog dyan sa Baguio. Kaya lang medyo maliit yung lugar kasi pag napuno yan,
traffic. Dapat diyan weekdays kasi ang weekends talaga diyan, grabe na sa Baguio. Napaka-traffic talaga. Oo, pupuntahan niya ng mga iba tapos, kunwari magmamaisog-maisog, yung pala mambababae, naku delikado. Di malamig sa ano, alam mo naman diyan sa ano. Sabi dito, kahit Vice Kagawad hindi mananalo si Trillanes. Siyempre, Caloocan, ewan ko naman sa inyo, pag nanalo pa yan si Trillanes, ha? Medyo may tililing na rin kayo, ha? Ang gulo-gulo na nga dyan, papayagan nyo pang manalo yan si Trillanes, pambihira kayo. Malamig pa naman sa Baguio, kailangan may kayakap. Nako! Ay! Isama nyo yung mga misis nyo! Ay. Coach Oli. Paano insulto ko dito, ha? Coach Oli, ang gwapo mo ngayon. Ba? Pambihira. Si Marisa Pekson. Bakit ngayon lang? Dati pangit, Marisa Pekson. Naku, pambihira. Pambihira naman, no. Pero thank you sa compliment mo. Hindi ko alam kung compliment o insult. Hindi, pero alam mo, maraming salamat. At kay gwapo ko, kay pangit, okay lang yan sa akin. Basta si Coach Oli, para sa bayan. Uy, may ganon. Hindi, seriously, okay lang yan. Hindi na issue sa akin kung pangit o gwapo kasi alam mo, ang tanda ko na. No? Kasi nung binata ko, napakalaking issue sa akin kung pogi o pangit. Pero sa edad ko ngayon, ayos lang. Basta medyo makapanamit ng maayos, kasi syempre, SMNI tayo. Pangit naman na hindi tayo nakaayos ng pananamit, di ba? O, ganun lang, okay lang. Pero hindi na kailangan pogi. Thank you, ha. Tuloy tayo. Pero character city. Malaki. Malaki. Pero bawal dito sa Baguio. Malaki ang alok. Grabe, no? Ito, ganito mga mayor. Malaki ang alok pero bawal dito sa Baguio. Isipin ninyo. Isip lang kayo. Kayo nang bahala maghusga. Isip lang kayo. Kung sakali, doon sa mga pinapanood nyong vloggers, sino sa tingin ninyo ang gusto nyo maging mayor nyo? Kasi meron tayo nababalitaan sa halagang 30,000 binebenta kaluluwa. Nagpapabayan. Pupurihin kahit na wala namang kapuri-puri. Sisiraan si BP Sara kahit di naman kasira-sira. 30 yun, ha? Kinat pa. Nagiging 15,000. Hindi matanggihan. Isipin mo, binenta mo kaluluwa mo sa 15,000 a month. Anong vlogger yan? Anong klase? Ganyan na ba kababaw ang mga vlogger ngayon? 15,000 patol ka? Buang ka. Buang kayo, Brad. Ito malaki ang bayad, tinanggihan. Hindi ko napapangalanan. Huwag niyong papangalanan yung mga vlogger na yun. Pero alam nyo kung sino-sino itong mga to. Binenta ang content sa halagang 15,000. Paano kaya kung binigyan yan, kung naging mayor yun at bibigyan ng pogo, baka lahat ng kanto lagyan niya ng pogo. Kung 15,000, pinapatulan ng ibang vloggers, paano? Hindi ko maintindihan kasi hindi ko Hindi ko ma-connect. Paano mo kayang patulan ng 15,000 para mo lang purihin ng isang tao? Na alam mo namang palpak. Na walang alam gawin ko hindi siraan si BP Sara. Paano kasi coach hindi inayon ang lifestyle sa income? Ayun, tigilan nyo kasi pamlalalaki at saka pang-aadik. Kaya tuloy ganun. Di ba? Naku, mahirap. Kasi alam mo may connection ng pagiging political vlogger sa isang sa isang politiko. Di ba? Kung 15,000 binenta mo na yung content mo. Sus. Baka mamaya sumikat pa yun. Kaya wala akong believe yung sisikat na vlogger pero wala namang kwenta. Kahit sikat ka, kung nagbebenta ka naman ng 15,000, mamaya tatakbo na yun. Yan namang step-step dyan delikado pag ganyan na magiging politiko natin.
Sabi ni Quer Condor 45, kadiri yung vlogger na yon. Baka adik. Pero wag na yung ayoko rito ha. Alam nyo naman hindi tayo umaatake sa vlogger. Umaatake tayo sa issue. Ngayon, pag tinamaan ka, ibig sabihin, ikaw yung bayaran. Hindi naman kita pinangalanan di ba? Oh. Wag na magbanggit, ha? Walang pogo. Malalaman naman namin eh. Wala. Walang pogo dito. Hindi, sigurado naman. Walang pogo dyan. Kasi ang Baguio, enclose yan eh. Hindi mo basta maakyat-akyat yan nang hindi ka dumadaan sa mga At the same time, maliit lang yan. Mamomonitor nila kung may pogo ang Baguio. PAGCOR yan. Pero maski na approve pa ng PAGCOR, kailangan may conformity ang local government unit. Yun, hindi porket legal o approve ng PAGCOR, payag na kayo ng payag. Alam nyo naman ang nangyayari sa Pogo, di ba? Hindi pwedeng unilateral lang yan na decision. Dapat konsultahin nila yung local government unit. Boom, sa pool. Hindi yan pwedeng desisyon lang nila. Konsultahin nila ang local government. Kaya titingnan yung mabuti. Kung yung lugar nila may Pogo, chances are pumayag ang mayor or pumayag ang mga politiko. Huwag na kayong magtago diyan sa palda ninyo. Okay? Ganyan lang yan. Kinukonsulta yan sa mga politiko. Hindi naman po pwede na hindi nyo alam yan. Come on. Huwag nyo lokohin ng taong bayan. Ngayon, sabi illegal ba yan? Hindi naman. Pero yung mga nag-i-excuse, mga nagsasabing mga politiko na wala silang kinalaman, naniniwala kayo sa mga politiko wala kinalaman? Dumaan sa inyo yan. Ay, nako. Oh, naman. Eto na, nagsalita na si Mayor Magalong, Paano makakapasok ang isang Pogo sa isang syudad tulad ng Baguio kung hindi dadaan kay Magalong na nagbibigay ng lagay para magkaroon ng Pogo? Tapos sasabihin nyo, wala kayong kinalaman sa Pogo. Paano nakapasok sa syudad nyo? Hari kayo dyan. Halimbawa, yung apelyido ninyo ay hari dyan sa lugar na yan. Paano nakapasok? Halimbawa, Duterte. Ang Davao, anong apelyido kilala ang Davao? Nograles ba? O Duterte? Sino nakaipong mayor? Nograles ba o si Baste? Paano makapasok ang Pogo doon na hindi nila alam? Di ba? Sabi dito, Mateo Limuel, sabi, maganda sa Banatero sila pero magkakaiba ng komento sa mga bagay. Meaning, walang script before live. And that's good. Totoo yan, Mateo Limuel. Actually, diretsuhin ko kayo, ha? Hindi lang wala kaming script. Hindi lang magkakaiba. Minsan, kontrahan pa ang aming basa sa isang sitwasyon. Bakit? Walang kumpas eh. Ito, wag mong banatan. Ito, pwede. Hindi. Walang ganon. Nakikita nyo, iba-iba kami ng stand dito sa sinabi ni Baste. Iba-iba. Kahit yung tungkol sa stand namin sa ibang vloggers, wala. Pansin nyo, di ba? Iba-iba. Bakit? Wala yung, balata natin yan. Ito, tahimik kayo ha. Walang ganon. Yaan ay isa. Kasi makakita mo naman sa grupo kung may kumpas. Ang tono nila iisa. Paglabas ng leader nila, yun lahat ang topic. Ganun lahat. Kami magulo. Anong sasabihin? Pagka nag-message sa group chat namin, anong stand natin dito? Bahala kayo. Kanya-kanya. Para pag nilabas namin sa kanya-kanyang live, organic ang dating. Kasi mahahalata. Alam ko, karamihan ng mga viewers ng Banateros, hindi tanga. Hindi uto-uto. Hindi lang sila mahilig sa chismis. Hindi chismis viewers ang target market ng Banateros Brothers. Kaya alam ko matatalino yung mga yan. Mahahalata ninyo kung hindi organic yung mga sinasabi namin. Doon pa lang, sa kami-kami nagkokontrahan. Alam mo na ibig sabihin. Diba? Walang kumpas. Walang bayad, walang lagay, etc. etc. Diba?
Mm. Tried and tested na po yan. Correct. Yan po ang gusto ko, organic. Kaya ako, hindi ko sinasabi, oy, banatan nyo si ganito. Wala ako sinabi ni Juan sa mga kasamahan ko, oy, banatan nyo yan, banatan. Kasi hindi lalabas organic. Oy, ito topic natin. Hindi organic. Halata ng tao, halata ng viewers kapag ang nilalabas na balita ay hindi organic. Halata yun. Kaya mas maganda. At saka sa aking experience, ang organic tumatagal. Yan. Pag pinilit mo yan, halimbawa nagbayad ka para purihin si ganito, wala din. Hindi nagtatagal. Pag nagmintis ng bayad si ganitong politiko, pansinin ninyo, minsan sabay-sabay sila ng banat. Minsan may buwan na wala silang banat. Tama o tama-tama? Kayo pong matunay. Sabay-sabay silang nawawala. At sabay-sabay din silang lumulutang. Bakit? Kasi yung content nila nakaasa sa bayad. Hindi organic. Tama ba ako? Ay, kayo makakaalam dyan. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yung buwan na nawawala sila. Sabay-sabay. Yung buwan na sabay-sabay din silang sumusulpot. At kung sakasakali man na ipo-force nila yung issue at magtatayo sila rito, ay totally talaga, paparade ko talaga yan. Ang alam ko, ang policy ng PAGCOR is to have a dialogue with the stakeholders. Yun ang alam ko na kung isa yan sa mga requirement nila do sa mga proponent ng POGO, that you have to get the conformity of the local government unit. Oo naman, kailangan siguro it's about time na tanggalin na lang natin. Alam mo, malaki rin naman talaga ang revenue ng gobyerno dyan. Kaya lang naaabuso. Yun. I agree with Mayor Magalong. Ha? Ito, kabawasan talaga. Bakit? Ang laki ng pera ng sugal. Ang laki ng revenue ng gobyerno sa sugal. Di ba? Pero ako, ang stand ko dyan, ito. Pagka mali. Regardless kung malaki ang kita. So, wag nating, tama siya eh. Kung sa akin, sabi niya, tanggalin lahat. Yan din ang stand ko. Kung sa akin, tanggalin na lahat ng POGO. Nakakasama po sa bansa. Kasi hindi po, porket mag-aakyat ng revenue, ay kailangan nating gawing legal, kailangan nating kuhanin, kasi makakatulong sa bansa. Hindi po ganun. Kasi in the long run, sisirain tayo. Di ba? Ako naniniwala ako lagi ang pagpapala galing sa Diyos. Regardless kung anong reliyon mo, galing sa Diyos yan. Kaya pag ang gagawin mo mali, halimbawa, malaki revenue, papasukin na natin ang drugs, gawin nating legal. Kung ganyan ang isipin natin. Bakit? Malaki kikitain sa droga. Isang tikim dyan, malululong yung tao, babalik-balik. Tatandaan ninyo, gambling is like pulburon. May addiction yan. Isang tikim, pag nasarapan yan, babalik-balik. O di gawin na rin natin legal ang pulburon. Gawin na natin legal din ang armas. Magbenta na rin tayo ng armas kahit saan. Wala nang lisensya. Malaki kita dyan. Ganyan ginagawa ng Amerika, di ba? Pinagkakakitaan niyang armas. Gawin na rin nating legal ang prostitution. Para tayong Las Vegas, kanto-kanto. Nakalagay pa sa magazine. Kasi naalala ko nung nagpunta ako sa Las Vegas, pero that was like 30 years ago. Nasa magazine lang, kukuhanin mo, tapos may telepono, tatawagan mo sa bahay. Ganun katindi. Di ko alam kung ano na Las Vegas ngayon. Pero ganun, open sila doon. Ang tanong, makakabuti ba sa Pilipinas? Yun eh. Yes. Okay yan. Kikita tayo. Kung masisira naman tayo, wag na rin. Kaya saludo ko sa mga ganitong mayor. Sana ito ay tumakbo ng mas mataas na posisyon, di ba? Kayo ba? Spencer Lacalle, ito na si Spencer Lacalle nangako na si Spencer Lacalle, sagot niya ang inuman sa Hong Kong. Thank you in advance.
'Di ba papayagan niyo ba ng papayagan niyang ganyan dahil may revenue tayo? Hindi na, 'wag na. 'Pag mali-mali. Hmm. Tsaka sabi niya kung sakali mang may nakapasok na pogo, re-raidin. Balikan na ulit natin yung mga mayor na iba, 'di ba? Kung talagang serious kayo, ha, diyan sa inyong lugar, sa inyong siyudad, kahit may nakapasok na pogo diyan, kung ayaw niyong talaga, puwede niyo namang patanggal, eh. Naku, umokey na si Spencer Lacalle, oh. Oh. Uy, hindi ako nagpapalibre ng hotel kay Spencer Lacalle, ha. Shot lang. Oh. Pero mahina naman uminom ang Banateros, tsaka hindi lang naman ako ang iinom, buong Banateros, 'di ba? Diretso. Naabuso. At it destroys our moral values. Kaya siguro mas maganda na lang na ihinto na lang. Pabor tayo diyan, ha. Mas magandang ihinto na lang natin 'yan. Ayoko din niyan, ayoko niyan, oh. Wala sigurong, matinong tao na gustong, malulong sa bisyo ang ating mga anak, mahal sa buhay. Hindi, kasi po alam niyo experience namin 'yan, nagkaroon po kami ng problem sa family about gambling. It's messy. It's messy. Kaya hindi rin ako pabor diyan, pero kaya nakakasabi ako from experience. Bagamat kahit po wala kaming experience, bad experience sa gambling, kahit ako mismo ayoko. Una, kuripot ako. Ba't ako magsusugal? Pangalawa, hindi talaga, masisira, 'Yan ang, parehas po 'yan ng addict, droga. 'Yan ay 'pag triny mo, mahirap ng hintuin. Kaya delikado 'yan.